Disclaimer: ang kwentong ito ay kathang-isip na ibinatay sa mga kwento ng katatakutan at paniniwala sa mga nilalang gaya ng aswang na bahagi ng kulturang Pilipino. Layunin ng kwento ang magbigay aliw, kilabot at pagninilay sa mga mambabasa. Anumang pagkakahalintulad sa totoong tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang at hindi sinasadya. Mainam na panatilihin ang bukas na isipan habang binabasa ang kwentong ito. Ang Baryo Malasimba ay isang tahimik at payapang lugar sa gilid ng bundok. Kilala ito sa malamig na simoy ng hangin, mababait na tao, at mga kwentong alamat na pilit isinasantabi ng bagong henerasyon. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng lugar, may isa itong lihim na bumabagabag sa mga matatanda ng baryo, isang lihim na nag-ugat sa isang matandang nakatira sa dulo ng baryo. Si Manggorio, isang lalaking nasa 60 taong gulang, ay lumipat sa baryo 3 taon na ang nakalilipas. Wala siyang kasamang pamilya. Hindi rin siya palakibo. Madalas siyang makitang naglalakad sa tabing kalsada tuwing madaling araw o hapon, laging nakaitim na sombrero at barong na kupas. Kahit ang mga bata sa baryo ay may takot sa kanya, hindi dahil sa may ginagawang masama, kundi dahil tila may kakaiba sa kanyang presensya. Ang bahay ni Manggorio ay lumang bahayan na yari sa kahoy, may malalaking bintana na laging nakasarado. Palibhas ay nasa dulo ito ng baryo at malapit sa masukal na bahagi ng kagubatan, bihira itong lapitan ng mga tao. Ayon kay Aling Rosa, isang matandang tindera sa baryo, minsan daw ay nakita niya si Manggorio na kinakausap ang sarili habang nakatitig sa buwan. Parang may kausap siya sa dilim, ani Aling Rosa. At ang mas nakapagtataka, tuwing bilog ang buwan, hindi mo siya makikita kahit minsan. Napansin ng mga tao na tuwing kabilugan ng buwan, bigla na lang magsasara ang bahay ni Manggorio. Ang mga ilaw ay papatayin. Walang ingay. Ngunit may mga pagkakataon na may maririnig na kaluskos mula sa kanyang bakuran, mga yapak na parang ng hayop, at minsan ay alulong na nagmumula sa kabubatan. Isang gabi, si Andoy, isang binatang lasing galing sa inuman, ay napadaan sa tapat ng bahay ni Manggorio. Sa sobrang kalasingan, inihian niya ang punong kahoy sa gilid ng bakuran ng matanda. Kinabukasan, nakita siyang tila lantang gulay sa tabi ng daan, may mga galos sa braso, at hindi makapagsalita ng maayos. Paulit-ulit lamang niyang sinasabi, may mata sa dilim, may ngipin, hindi tao. Mula noon, nag-iba ang pakikitungo ng mga tao kay Manggorio. Hindi na siyang iningityan. Lalo pang lumawak ang espasyo sa pagitan nila. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya kailanman sumasagot sa mga tsismis. Patuloy lang siya sa kanyang tahimik na pamumuhay. Lumipas ang ilang linggo, may bagong insidente na naman. Ang alagang baboy ni Mang Cardo ay biglang nawala sa kulungan, at sa paligid ay may mga bakas ng paa, hindi paa ng tao, hindi rin ng hayop. Parang pinagsamang paa ng kambing at tao, wika ng ilan. Isang gabi, si Neneng, isang batang babae na nakatira malapit sa bahay ni Manggorio, ay nagising sa mga kaluskos sa kanilang bubong. Nang silipin ng kanyang ama, wala namang tao o hayop. Ngunit kinabukasan, nakita nilang may mga garas ang kisami, at parang may dumaang matalim na kuko. Dahil sa sunod-sunod na pangyayaring ito, nagsimula ng kumalat ang kwento na si Manggorio ay hindi isang ordinaryong tao. May ilan na nagsabing baka siya ay isang ermitanyo o dating kulto. Pero may isang matandang babae, si Lola Memeng, ang nagsabing hindi siya basta tao. Mula pa noon, may mga nilalang na umiiwas sa liwanag ng buwan. Dahil ang buwan ang salamin ng kanilang tunay na anyo. Napaisip ang narrator ng kwento, isang kabataang may malalim na hilig sa misteryo, kung ano nga ba talaga ang lihim ng matandang kapitbahay. Nagsimula siyang magmasid. Tuwing kabilugan ng buwan, pinipilit niyang makasilip sa bahay ni Manggorio mula sa isang mataas na punong kahoy. Ngunit ang nakakagulat, tuwing ganitong gabi, bigla na lang nawawala ang ilaw sa loob ng bahay. Wala ring senyales ng buhay. At minsan, sa kanyang pagmamasid, parang may aninong gumagapang sa labas, hindi tao, hindi hayop. Sa loob ng baryo, mas tumitindi ang takot. Maging ang simbahan ay nag-alay na ng misa para sa proteksyon ng buong komunidad. Ang mga matatanday nagsimulang magbitbit ng bawang sa kanilang mga kwarto. May ilang nagsimulang iwasan ang paglabas tuwing gabi. Hanggang isang gabi, napansin ng narrator na may dumating na hindi kilalang bisita, isang matandang lalaki na may dalang sako. Dumiretso ito sa bahay ni Manggorio. At makalipas ang ilang minuto, umalingaw ang alulong ng tila hayop, malalim, mahaba, at punang galit. Doon nagsimula ang isang pangyayaring magbabago sa katahimikan ng Baryo Malasimba.
Lumipas ang ilang araw matapos ang pagbisita ng misteryosong matanda sa bahay ni Manggorio, ngunit hindi pa rin mawaglit sa isip ng narrator ang kakaibang alulong na narinig niya noong gabing iyon. Hindi iyon ordinaryong alulong ng aso. Para bang may hinanakit, may put, at may kasamang panawagan, isang panawagang hindi kayang maunawaan ng pangkaraniwang pandinig. Sa paglipas ng mga linggo, nagsimulang mapansin ng mga taga-baryo ang serye ng mga pangyayaring tila konektado sa kabilugan ng buwan. Sa unang gabi ng bilog na buwan, nawala ang isa sa mga alagang kambing ni Aling Marita. Wala itong bakas ng dugo, walang putol na lubid, at parang bigla na lang naglaho sa kulungan. Sa pangalawang gabi, ang alagang pusa ni Mang Domeng ay natagpuang patay sa ilalim ng puno, may kagat sa lieg at dilat ang mga mata, tila ba nakita nito ang isang bagay na labis nitong ikinagulat. Sa ikatlong gabi ng bilog na buwan, isa na namang hayop ang nawawala. Ngunit ang mas nakakakilabot ay nang matuklasan ng mga residente na may mga bakas ng tila malalaking kuko sa paligid ng kulungan. Isang grupo ng mga kabataan, kabilang ang narrator, ang nagdesisyong magbantay isang gabi para malaman kung sino o ano ang may kagagawan ng lahat ng ito. Naglatag sila ng lambat sa paligid ng gubat malapit sa bahay ni Manggorio. Nagdala sila ng flashlight, asin at bawang hango sa mga payo ng matatanda. Nagtago sila sa mataas na damuhan, tahimik, habang pinakikiramdaman ang paligid. Pagkalipas ng ilang oras, narinig nila ang kaluskos mula sa likod ng mga puno. Isa, dalawa, tatlong hakbang, tila may dumadaang nilalang na mabigat ang katawan. Naramdaman ng narrator ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Nang ilawan niya ang direksyon ng tunog, may aninong mabilis na gumalaw sa gilid ng kanyang paningin. Parang hayop, ngunit mas mabilis. Mas malaki. Hindi nila nakita ng malinaw kung ano yon, pero sapat na ang nakita nila upang kumaripas ng takbo pabalik sa kanilang mga bahay. Nang sumunod na araw, ang lambat na kanilang inilagay ay punit-punit. At sa gitna nito, may ilang patak ng dugo, hindi nila alam kung galing sa tao o hayop. Sa ika-4 na gabi ng kabilugan ng buwan, si Aling Cora naman ang biktima. Isa siyang balong naninirahan sa isang maliit na kubo malapit sa ilog. Kinaumagahan, natagpuan siyang wala sa kanyang higaan. Ngunit ang nakapagtataka, bukas ang pinto, may kalmot sa pintuan, at ang kulambo ay may bakas ng dugo. Naghalughog ang mga tao sa paligid. Natagpuan si Aling Cora matapos ang 3 araw, sugatan, nanginginig, at walang maalala kundi isang pulang mata na nakatitig sa kanya sa gitna ng dilim. Hindi ako pinatay, anya habang umiiyak, pero gusto niya akong dalhin sa kung saan. Ang pangyayaring iyon ang naging mitsa ng matinding takot sa baryo. Ang mga tao ay nagsimulang magpatupad ng curfew. Pagdating ng alas 6 ng gabi, ang bawat bahay ay nakakandado na, may sinindihang kandila sa bawat bintana, at may nakasabit na bawang sa pintuan. Ngunit hindi lahat ay naniniwala. Si Mario, isang binatang mayabang at kilala sa pagiging mapang-asar, ay nagbiro na wala raw aswang at puro gawa-gawa lang ito ng matatanda. Isang gabi ng bilog na buwan, sinadya niya ang bahay ni Manggorio. Pumalakpak siya sa harap nito, sumigaw at nanghamon. Kung aswang ka, lumabas ka riyan. Gusto kitang makita. Hindi siya bumalik ng gabing iyon. Kinabukasan, natagpuan siya ng mga kabataan sa ilalim ng tulay, hubot-hubad, nanginginig, at may kakaibang marka sa balikat. Parang sunog pero pabilog na hugis na parang sinalyuhan siya ng isang hayop. Simula noon, hindi na nagsalita si Mario. Tila may nasira sa kanyang isip. Tulala na lamang siya, at pagdating ng gabi, tinatakpan ang kanyang mga mata, habang paulit-ulit na sinasabi, "Huwag mong ilalabas ang buwan, huwag mong titingnan." Ang mga sunod-sunod na pangyayaring ito ay ikinabahala ng buong komunidad. Maging ang mga dati hindi naniniwala ay nagsimula ng magdasal tuwing gabi. Si Manggorio ay lalong naging tahimik. Wala nang lumalapit sa kanyang bahay. Kahit ang barangay captain ay umiwas na sa pakikialam. Isang gabi, pinilit ng narrator na magsagawa ng lihim na pagsilip sa bahay ni Manggorio mula sa likod ng kagubatan. Sa tapat ng bintana, nakita niya ang loob ng bahay na wala ni isang kasangkapan. Walang mesa, walang upuan, maliban sa isang bilog na salamin na nasa gitna ng sahig. Sa loob ng salamin, may parang usok na gumagalaw. Biglang nagbukas ang pinto. Lumabas si Manggorio. Hubot-hubad ang itaas, at ang kanyang katawan ay puno ng mga marka, mga simbolong hindi kilala. Ang kanyang mga mata ay tila itim na itim, parang walang puti. At ang kanyang hininga ay parabang lumilikha ng hamog kahit walang malamig na simoy ng hangin.
Doon na napagtanto ng narrator, si Manggorio ay hindi ordinaryong tao. Hindi rin siya basta matanda. Isa siyang nilalang na may ugnayan sa isang mas malalim na kadiliman, isang nilalang na umiiwas sa liwanag ng buwan hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil iyon ang panahon ng kanyang paglakas. Sa mga sumunod na gabi ng kabilugan ng buwan, tila mas lalong lumalakas ang presensya ng dilim sa baryo. At alam ng narrator, papalapit na ang panahon na hindi na sapat ang bawang, asin, at panalangin upang pigilan ang kasamaan. Matapos ang sunod-sunod na misteryosong insidente tuwing kabilugan ng buwan, mas lalong tumindi ang kutob ng narrator. Ramdam niyang may mas malalim pang lihim sa likod ng mga pangyayari, isang bagay na matagal nang naninirahan sa kanilang baryo, ngunit ngayon lamang muling nagpaparamdam. At sa gitna ng lahat ng ito, iisa lang ang sentro ng katanungan, si Manggorio. Isang gabi, habang papalapit na naman ang bilog na buwan, napagpasyahan ng narrator na manmanan muli ang bahay ni Manggorio. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya mag-isa. Kasama niya sina Lando at Iking, mga kabataang kilala sa tapang at pagkamaparaan. Bitbit nila ang flashlight, kutsilyo, bawang, asin, at isang lumang kamera. Habang papalapit sila sa lugar, pansin nila ang kakaibang katahimikan. Walang ingay ng kuliglig. Walang huni ng mga paniki. Para bang ang buong paligid ay humihinga ng tahimik na takot. Pagdating nila sa likod ng bahay ni Manggorio, nagtago sila sa damuhan at pinanood ang paligid. Tumagal ng halos 1 oras ang kanilang pagbabantay, ngunit wala silang napansin maliban sa pag-ikot ng malamig na hangin. Hanggang sa bigla nilang narinig ang kaluskos sa bubong. Tumingala sila. Nang igawin ng narrator ang ilaw ng flashlight, napasinghap siya. May isang malaking aso sa bubong. Ngunit hindi ito ordinaryong aso. Ang balahibo nito'y kulay itim na tila sumisipsip ng liwanag, at ang mga mata ay kulay pula, nagliliwanag na parang baga. Malaki ito, higit sa laki ng isang Doberman, at ang mga kuko nito ay mahahaba at matutulis. Huwag kang kikilos, pabulong na utos ni Lando. Ngunit tila naramdaman ng nilalang ang presensya nila. Dahan-dahan itong tumingala sa direksyon nila, at sa loob ng ilang segundo, tumitig ito sa narrator. Sa titig na iyon, para bang may boses sa kanyang isipan, isang boses na mababa, paulit-ulit na sinasabi, umalis kayo, hindi pa ito ang inyong panahon. Biglang naglaho ang nilalang, isang mabilis na galaw, at para bang sumanib ito sa hangin. Nagtayuan ang balahibo ng tatlo. Hindi nila alam kung ito ba'y totoo o guni-guni lamang. Nang makabawi sa takot, dali-dali silang umalis at bumalik sa kanilang bahay. Ngunit habang naglalakad sa madilim na daan pauwi, muling naramdaman ng narrator na parang may sumusunod sa kanila. Paglingon niya, wala. Ngunit pagharap niya, nasa kanyang isipan na naman ang parehong tinig. Pagdating sa bahay, agad niyang isinalaysay ang nakita sa kanyang amang si Mang Tonyo. Isang retiradong sundalo, si Mang Tonyo ay hindi basta-basta naniniwala sa kwento-kwento. Ngunit nang marinig ang salaysay ng anak, ay tila natigilan ito. Alam mo ba ang kwento ng aso sa bubong? Tanong ni Mang Tonyo. Umiling ang narrator. Ayon sa mga matatanda, may mga aswang na may kakayahang mag-anyo ng hayop, lalo na kapag malapit na ang gabi ng kabilugan. Isa sa pinakakinatatakutan ay ang aso sa bubong, isang nilalang na hindi mo dapat tingnan sa mata. Dahil kapag nakipagtitigan ka, makikita mo ang anyo mo sa kanila bilang sunod nilang biktima. Kinabukasan, nagdesisyon ang narrator na tingnan ang kuha ng kanilang kamera. Isa-isa niyang sinuri ang mga larawan. Karamihan ay madilim, malabo, at puno ng damo. Ngunit may isang larawan na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Isang imahe ng isang pares ng pulang mata, tumitingin diretsyo sa lente. Sa likod nito ay ang hugis ng isang nilalang na tila kalahating tao, kalahating hayop. Muling bumalik ang takot. Muling bumalik ang mga alaala ng gabing iyon. At sa kanyang panaginip, nakita niya ang nilalang na iyon. Nakaupo ito sa bubungan ng bahay nila, nakangiti, at may hawak na ulo ng kambing sa isang kamay. Nagsimula ng mapanaginipan ng narrator gabi-gabi ang mga mata sa dilim. Minsan, naririnig niya ang mga ito habang siya ay tulog, isang pabulong na tawa, isang huni ng hayop o isang iyak ng sanggol. Nagsimula na rin siyang makakita ng mga aninong dumadaan sa gilid ng kanyang paningin. Lalong lumalala ang kanyang takot, ngunit sa kabila nito, mas lalo siyang naging determinado na tuklasin ang katotohanan. Isang gabi, habang nag-iisa sa kanyang kwarto, muling dumungaw ang narrator sa bintana upang silipin ang bahay ni Manggorio. Muli, nakita niya ang mga mata sa dilim, 2, 3, 5.
Lahat sila'y nakatitig sa kanya, tahimik ngunit matalim. Hindi niya alam kung totoo ang mga ito o guni-guni na lamang ng kanyang isip. At nang dumaan ang isang iglap ng hangin, narinig niya ang mahina, ngunit malinaw na bulong, "Huwag mo kaming hanapin, bata. Kasi kapag natagpuan mo kami hindi ka na makakauwi." Mula sa gabing iyon, ang takot sa kanyang kapitbahay ay napalitan ng isang mas matinding damdamin, pagkagimbal. Hindi na lamang ito tungkol sa pagiging kakaiba ni Manggorio. Ito ay tungkol na sa kung anong nilalang ang kanyang tinatago, at kung anong mundo ang maaari niyang buksan tuwing bilog ang buwan. Ang baryo ay tila tahimik pa rin sa panlabas, pero sa ilalim ng katahimikang iyon may gumagalaw. May tumitingin. At may nag-aabang. Dumating ang gabi na higit sa lahat ng nagdaang gabi, isang gabing walang hangin, walang kuliglig, at wala ring mga asong tahol. Para bang ang buong baryo ay biglang huminto sa paghinga. Ang paligid ay nababalot ng malamig na katahimikan, ngunit hindi ito kapayapaan kundi babala ng mas masahol na mangyayari. Ang narrator, sa kabila ng nararamdaman niyang kaba, ay hindi mapakali. Ilang gabi na siyang hindi makatulog. Ang mga mata sa dilim, ang nilalang sa bubong, at ang bulong sa kanyang isipan ay hindi siya tinatantanan. Lalo pa at gabi na naman ng kabilugan ng buwan. Wala pang 9:00, nagsimulang mamatay ang ilaw sa ilang bahay sa baryo. Una sa bahay ni Mang Domeng, tapos kay Aling Shawnee, at pati na rin sa bahay ng narrator. Bigla na lang sumabog ang ilaw sa kisam nila at ang kandila sa altar ay kusang namatay kahit walang hangin. "Anak, halika na dito sa loob ng kwarto, isarado mo ang bintana," sigaw ng kanyang ina mula sa loob ng silid. Sumunod siya ngunit bago niya maisara ang bintana, napansin niyang may kakaiba sa paligid, ang mga alaga nilang manok ay nagkakagulo, ang mga aso ng baryo ay tahimik, at may mahinang kaluskos mula sa likod ng bahay. Nang sumilip siya, nakita niyang bukas ang gate ni Manggorio na hindi kailanman binubuksan, lalo na sa gabi. Tila humahatak ang kutob sa kanyang katawan na huwag nang makialam. Ngunit ang kuryosidad ay mas malakas. Lumabas siya ng bahay, tahimik, bitbit ang kanyang flashlight at isang maliit na kutsilyong may balot ng asin at bawang, bili ng kanyang lolo noon bilang pananggaraw sa nilalang na hindi galing sa mundo ng tao. Sa pagtawid niya sa kalsada papunta sa gilid ng bahay ni Manggorio, doon niya napansin na tila hindi lang siya ang lumalakad. May mga yabag din mula sa likod. Nang lumingon siya, wala. Pero sa kanyang harapan, sa kalsada, may nakita siyang mga bakas ng paa, malalaki, mistulang paa ng hayop, ngunit may anyong patao. Itim na itim ang marka nito sa lupa, parang sunog. Biglang sumipol ang hangin, hindi malamig kundi mainit. Sunod ay narinig niya ang unang alulong, mababa, humahaba, at parabang nagmumula sa ilalim ng lupa. Sumunod ay ang pangalawa, mas malapit. Tapos pangatlo, at pang-apat ang buong kagubatan ay tila sabay-sabay na umaalulong. Nagtago siya sa likod ng puno at sinilip ang kabuuan ng bahay ni Manggorio. Sa bintana, may aninong gumagalaw. Hindi ito ang matandang kilala nila. Mas malaki ito, mas mabilis, at tila gumagapang sa kisam. May mga mata itong pula at balat na parang natutuklap. Nang tumapat sa liwanag ng buwan, nakita niya ang buong anyo nito, isang halimaw na may mukha ng tao, ngunit may pangil, matatalim na kuko, at katawan ng hayop. Napaatras siya sa pagkabigla, ngunit natapakan niya ang tuyong sanga. Crack! Doon napalingon ang nilalang. Tumakbo siya pabalik sa bahay, habol ang hininga, hindi lumilingon. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya'y may humahabol. At bago pa man siya makapasok sa pinto, nakita niyang gumalaw ang mga alagang kalabaw ni Mang Pedro sa kalapit na bakuran, biglang nanlilisik ang mga mata at tila nag-aalboroto. Sa loob ng bahay, sinalubong siya ng kanyang ama at sinarado nila agad ang pinto. Tinabunan ng mesa at upuan. Sa labas, narinig nila ang pag-ungol, ang galit na iyak ng hayop, at ang tunog ng mga kuko sa bubong, gumuguhit sa yero, dumadaan sa kisam. Ang kanyang ina ay lumuhod sa altar, umiiyak habang nagdarasal. Lumipas ang isang oras, ang paligid ay tuluyang binalot ng iba't ibang tunog, alulong, sigaw ng hayop, at isang tinig ng batang umiiyak. Ngunit alam nilang wala namang bata sa labas. Isa raw itong teknik ng mga maligno, ang manggaya ng tinig ng mahal sa buhay upang makuha ang atensyon ng mga tao. Nagpatuloy ang gabi sa ganoong anyo, walang hangin, puno ng alulong, at matinding kilabot. Ang ibang kapitbahay ay nagsisigawan. Ayon kay Aling Rosa kinabukasan, may nakita raw siyang nakatayo sa kanyang bintana, isang nilalang na may pakpak at itim na mata,
nakangisi at may mga ngipin na tila kutsilyo. At nang tuluyan nang tumila ang lahat pagsikat ng araw, doon lang nagsimulang lumabas ang mga tao. Karamihan ay tulala, may sugat, o hindi makapagsalita. Ang ilan ay nagtangkang lumikas sa baryo, ngunit pagdating sa hangganan, parang may pader na hindi makita, hindi sila makalampas. Doon nila napagtanto na ang nilalang na kanilang kinatatakutan ay hindi lang basta nagpaparamdam, naghahanda ito. At ang gabi ng kabilugan ay simula pa lamang. Ang narrator, habang binabalikan ang mga nakita at narinig, ay mas tumibay sa paniniwalang si Mangorio ang daan ng nilalang na ito sa kanilang baryo. Ngunit bakit tuwing bilog ang buwan lang siya nawawala? At ano ang koneksyon ng pulang mata sa mga panaginip niya? Isang tanong ang bumalot sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang silangan kung saan muling sisikat ang araw. Paano kung hindi lang isa ang nilalang na yon? Matapos ang gabing punang alulong at takot, nagising ang baryo sa isang kakaibang katahimikan. Ang liwanag ng araw ay tila hindi sapat upang alisin ang malamig na bakas ng gabi. Ang mga tao'y hindi agad lumabas ng bahay. May ilan pa ring hindi makapaniwala sa mga nasaksihan, at ang iba na may tila nawalan ng ulirat, nakatingin sa kawalan. Ang narrator, bagamat pagod at may natamong galos sa pagtakas, ay hindi tumigil sa pag-isip. Kailangan nilang malaman kung ano talaga ang nangyayari. Hindi sapat ang takot, kailangan nilang kumilos. Kaya kinausap niya si Mang Isko, ang pinakamatandang lalaki sa baryo, at tinanong kung may kilala siyang albularyo na maaaring makatulong. Meron, sagot ni Mang Isko habang dahan-dahang nauupo sa silyang kahoy. Si albularyong tandang Damaso, taga-kabilang baryo. Matagal ko na siyang hindi nakikita, pero kung may makakatulong sa atin siya na yon. Hindi nag-aksaya ng panahon ang narrator. Kinaumagahan, sa tulong ni Lando, naglakad sila patungong kabilang baryo, mga 3 oras na lakad mula sa kanila, sa gitna ng kakahuyan. Tahimik ang daan, pero bawat yabag nila ay may kasamang kaba. Hindi pa rin nawawala sa isipan nila ang anino sa bubong, ang mata sa dilim, at ang mga baka sa lupa. Sa kanilang pagdating, sinalubong sila ng matandang babaeng nakaitim. Ano nang kailangan niyo kay Damaso? Tanong nito, habang hawak ang isang itim na tandang. Ipinaliwanag ng narrator ang mga pangyayari, ang mga alulong, ang nilalang sa bubong, si Mangorio, at ang buong takot na bumabalot sa baryo. Matapos makinig, tumango ang matanda. Sumunod kayo. Dinala sila sa isang bahay na yari sa kawayan, malapit sa sapa. Sa loob nito, isang matandang lalaking puti ang buhok, kulubot ang balat, ngunit matalim ang mga mata, ang nakaupo sa banig. Siya si Tandang Damaso, albularyo na matagal nang kilala sa buong rehiyon sa paglaban sa mga nilalang ng kadiliman. Matagal ko nang nararamdaman ang pagbalik niya, bulong ni Damaso. At ngayong sinabi ninyo, sigurado na ako bumalik na ang aswang ng hating gabi. Napakunot no ang narrator. Aswang po. Tumango si Damaso. Hindi siya basta-basta. Isa siyang matandang lahi ng mga nilalang, hindi lang tagasipsip ng dugo, kundi tagadala ng anino. Kaya niyang buksan ang pinto sa pagitan ng dalawang mundo. Tuwing kabilugan ng buwan, nagiging buo ang kanyang kapangyarihan, at ginagamit niya ito upang makatawag ng iba pang nilalang. Ano pong ibig niyong sabihin ng iba pa? Tanong ni Lando. May mga nilalang na hindi natin nakikita. Mga tagasunod ng dilim, mga mata sa kabubatan, mga aninong dumadaan sa gilid ng paningin mo. Hindi mo sila kilala pero nararamdaman mo. At kung ang aswang na ito ay tunay ng Sigoryo, kailangan nating ihanda ang inyong baryo. Dahil sa susunod na kabilugan ng buwan, hindi lang siya ang darating. Napakagatlabi ang narrator. Ano pong dapat naming gawin? Tumayo si Tandang Damaso, kinuha ang kanyang kahon ng mga gamit, may mga dahon, langis, bato, at mutya. Babalik ako sa inyo. May mga ritual akong kailangang gawin. Pero hindi ito sapat kung ang mga tao ay walang paninindigan. Kailangan ang tapang, ang pananalig, at ang pagtalikod sa takot. Dahil sa susunod na gabi ng dilim, hindi takot ang makakalaban nyo, kundi ang sarili nyong kaluluwa. Naglakad silang pabalik kasama si Damaso. Sa daan, nagsimulang magsalita ang matanda ng mga dasal. Sinabuyan niya ng abo ang bawat puno at nilagyan ng tandang pamproteksyon ang mga poste sa baryo. Binilinan niyang huwag aalisin ang mga ito. Pagdating sa baryo, nagsagawa siya ng pulong. Tinipon niya ang mga tao sa gitna ng kapilya habang isinasalaysay ang kanyang nalalaman. Si Mangorio ay hindi basta tao, wika niya. Isa siyang tagapagbukas ng lagusan sa mga nilalang na tinatawag nating tagapagsangla.
Kapag tumagal ang kanyang pananatili dito, darami ang katulad niya. Hanggang sa mawala ang liwanag sa baryo ninyo, at ang gabi ay hindi na lamang gabi, kundi tahanan ng kamatayan. Hindi lahat ay naniwala. May ilan pa ring nagdududa. Ngunit marami na ring takot, at dahil dito, nagsimulang makinig ang mas nakararami. Itinalaga ni Tandang Damaso ang ilang kabataan bilang tagabantay. Binigyan sila ng mutyang gawa sa batot langis na dapat nilang isuot sa leg. Nagbigay din siya ng babala, huwag kayong lalabas ng bahay sa oras ng alulong. Huwag niyong hahabulin ang naririnig niyong boses sa dilim. At huwag kayong titingin sa bubong kahit may makita kayong gumagalaw. Sa huling bahagi ng pulong, lumapit si Aling Cora, ang balo na dating biktima ng nilalang. Ipinakita niya sa lahat ang marka sa kanyang batok, isang bilog na may mata sa gitna. Binalikan niya ako kagabi, bulong niya. Pero hindi ako kinuha. Ang sabi niya hindi pa raw oras ko. Pero sa susunod, kayong lahat na raw ang susunod. Nagkatinginan ang lahat. At doon, sa gitna ng liwanag ng araw, muling dumaan ang malamig na hangin na parang haplos ng kamatayan. Nag-iwan ng isang malinaw na katotohanan, papalapit na ang huling kabilugan. Mula nang dumating si Tandang Damaso sa baryo Malasimba, unti-unti nang nagbago ang pananaw ng mga tao kay Mang Goryo. Ang dati nilang pag-iwas at tahimik na pagdududa ay napalitan ng takot at pagkamuhi. Kahit wala pang konkretong ebidensya, nararamdaman na ng lahat na may matinding koneksyon si Mang Goryo sa mga kababalaghang nagaganap sa baryo, lalo na tuwing kabilugan ng buwan. Ang narrator, kasama si Lando at Iking, ay mas naging determinado sa pag-alam ng katotohanan. Sa tulong ni Tandang Damaso, sinimulan nilang imbestigahan ang pinagmulan ni Mang Goryo, saan siya nanggaling, bakit siya biglang lumitaw sa kanilang baryo, at ano ang tunay niyang pagkatao. Nagsimula sila sa mga record ng barangay. Sa logbook ng barangay hall, nakasaad na si Gregorio Villaseran ay dumating sa baryo Malasimba 3 taon na ang nakalipas. Ngunit ang dokumentong kanyang ipinasa ay lumang kopya, may mga burado, at walang pirma ng mga opisyal ng kanyang dating barangay. Gregorio Villaseran, bulong ni Damaso. Matagal ko nang narinig ang pangalang iyan. Ayon sa kwento ni Damaso, may lumapit sa kanya 14 na taon na ang nakalilipas, isang babae mula sa bayan ng San Elias, na umiiyak at may hawak na larawan ng isang lalaking mukhang si Mang Goryo. Ayon sa babae, ang lalaking ito ay dating nanirahan sa kanila, ngunit nawala matapos ang sunod-sunod na misteryosong pagkamatay ng mga hayop at batang residente. Tuwing kabilugan ng buwan, nagkakaroon ng bangungot ang mga tao. May mga nawawalang sanggol. At lagi, iisa lang ang palaging huling nakikitang tao sa paligid, si Gregorio. Ginamit niya ang iba't ibang pangalan, paliwanag ni Damaso. Sa San Elias, kilala siya bilang Mang Goryo. Sa San Bartolom, tinawag siyang Apo Grego. Sa iba, tinawag siyang Hermano Goryo. Pero sa bawat lugar na kanyang pinuntahan, iisa ang pattern, dumarami ang biktima tuwing bilog ang buwan. At pagkatapos ng ilang taon, bigla na lang siyang nawawala at lilitaw sa panibagong baryo. Habang nagsasaliksik, may nakausap si Lando na matandang lalaki mula sa katabing baryo. Nagpakilala ito bilang Kaandong. Nang marinig ang pangalan ni Mang Goryo, agad siyang natahimik. Maya-maya, nagsimulang magsalita ng dahan-dahan, bata pa lang ako, naririnig ko na yang pangalang Goryo. Sabi ng lolo ko, may isang lalaking nagpakasundalo raw noong panahon ng giyera, pero hindi ito namatay sa laban, bagkus, sumanib sa isang aninong nag-alok sa kanya ng kaligtasan. Kapalit nito'y buhay ng iba. Nang tanungin nila kung anong anino yon, sinabi lang ng matanda, walang mukha. Pero may mata na pula. Galing sa ilalim ng lupa. Lumalamig ang pakiramdam ng narrator habang iniisip kung ang aswang na kinatatakutan nila ngayon ay isang tao na noong panahong iyon pa. Posible kayang si Mang Goryo ay hindi tumatanda. O mas matindi pa na hindi siya tao mula pa noon? Nang gabi ring iyon, nagpasya si Tandang Damaso na salubungin si Mang Goryo. Kasama ang narrator, si Lando, Iking, at ilang matatapang na kalalakihan ng baryo, lumapit sila sa bahay ng matanda. Kakatok na sana sila sa pintuan, ngunit bigla itong bumukas ng kusa. Walang ilaw sa loob, ngunit may mahinang liwanag na nagmumula sa isang kandilang nakapatong sa sahig. Sa likod nito, nakaupo si Mang Goryo, nakatingin sa kanila na tila matagal nang inaasahan ang kanilang pagdating. Hindi na ba sapat ang katahimikan ko, malamig na tanong ni Goryo. Tumayo si Damaso, bitbit ang isang maliit na sisidlan ng langis. Hindi ito tungkol sa katahimikan, Goryo.
Ito'y tungkol sa kadilimang dinala mo sa baryo. Hindi na namin kayang itago pa ang nangyayari tuwing kabilugan ng buwan. Napangiti si Manggoryo, ngunit hindi iyon ngiting magiliw, isa iyong ngiti ng nilalang na alam ang kapangyarihang taglay niya. Baryo na naman, anya. Ganito rin sa San Elias. Sa San Bartolome. Sa lahat ng lugar na pinuntahan ko ganito rin ang sinasabi nila. Pero hindi niyo ako kayang itaboy. Dahil hindi ako ang inyong problema, ako lang ang paunang hakbang. Bigla niyang itinaas ang kamay, at sa kisam ng bahay, lumitaw ang itim na usok, umaalon, umiikot, at tila may sariling buhay. Mula rito, unti-unting bumubuo ng hugis mukha-mata. Agad na sumigaw si Damaso. Ang sagwil ng liwanag, sumakop sa kadiliman. Sa ngalan ng mga ninuno, pumarito ang liwanag ng lupa't langit. Ibinato niya ang langis sa usok, at biglang nagliyab ito. Umalinggaw ang sigaw ng isang hindi maipaliwanag na tinig, hindi kay Goryo, hindi ng tao. Lumikha ito ng alingaw na parabang nagmumula sa ilalim ng lupa. Napasigaw si Goryo, at ang kanyang anyo ay nagsimulang magbago, ang balat niya ay nagkibit, ang mga matay naging pula, at sa loob ng ilang segundo, lumitaw ang kanyang tunay na anyo, isang nilalang na kalahating tao, kalahating hayop. May matutulis na pangil, matatalas na kuko, at balahibong itim na tila usok. Ngunit bago pa man sila makalapit, bigla itong naglaho. Naiwan ang amoy ng sunog na balahibo, at isang itim na marka sa sahig, isang bilog na may mata sa gitna. Hindi pa siya tapos, bulong ni Damaso. Lumabas na ang tunay niyang anyo. Pero hindi pa ito ang huling gabi. Tumalikod sila, dala ang kaalamang hindi lamang nila kinakalaban ang isang aswang kundi isang tagapagbukas ng lagusan ng kasamaan, isang nilalang na mula pa sa pinakalumang anino ng lupa. At sa susunod na bilog na buwan, hindi lang si Goryo ang kanilang kakaharapin. Dumating ang huling gabi ng kabilugan ng buwan. Isang gabing matagal ng kinatatakutan at inihahanda ng buong baryo. Ang liwanag ng buwan ay tila mas maliwanag kaysa dati, ngunit imbes na magdala ng ginhawa, ang liwanag nito ay nagbigay ng hindi maipaliwanag na kaba, parang isang mata ng nilalang na tumatanaw mula sa kalangitan, nagmamasid, naghihintay. Sa gitna ng baryo, nagtipon ang mga piling mamamayan. Pinangunahan ni Tandang Damaso ang ritual ng pagdepensa, may bilog ng asin at abo sa gitna ng plaza, mga kandilang may langis ng nyog at ugat ng anting-anting, at mga dasal na paulit-ulit na inuusal habang pinaikot ang mutyang bato. Ang narrator, si Lando, Iking, at ilang piling kabataan ay nagsuot ng kwintas na gawa sa bawang, mutya, at sinabuyan ng langis ang kanilang mga braso. Sa gitna ng kanilang pagkakabuklod, hindi nila alam kung sila ba'y handa, dahil ang kalaban nila ay hindi basta aswang lamang, kundi isang tagapagbukas ng lagusan ng dilim. Pasado 10:00 ng gabi, nagsimula na ang pagbabago ng paligid. Ang mga hayop ay muling tumahimik. Ang mga punong kahoy ay tila yumuko sa hangin, at ang mga ilaw sa post ng baryo ay sunod-sunod na nagpatay-sindi. Kasunod nito ay ang unang alulong mula sa kakahuyan sa silangan. Mula sa kanluran, narinig ang ikalawa. Sa hilaga, ang pangatlo. At sa timog, ang pang-apat, mas malalim, mas matagal, at mas tila tao kaysa hayop. Dumarating na sila, bulong ni Tandang Damaso. Nagsimulang gumalaw ang hangin, paikot sa plaza. Sa gitna ng bilog ng proteksyon, biglang umusok ang paligid, itim na usok na parang umuusad na anino. Sa loob ng ilang saglit, lumitaw ang isang aninong may anyo ng lalaki, ang mukha ay pamilyar, ngunit ang katawan ay nabaluktot sa kakaibang anyo. Si Manggoryo, sa kanyang buong anyo bilang nilalang ng dilim. Wala kayong laban sa akin, anya habang nakangisi. Ako ang tulay, ako ang daan at ngayon, ang lagusan ay bubukas na muli. Bumukas ang lupa sa labas ng plaza, nagpakita ng isang bitak na umuusok. Mula rito, isa-isang lumitaw ang mga nilalang ng dilim, may matataas na balangkas, nakabalot sa anino, may mahahabang kuko, at mga matang pula na tila apoy. Tumitigil sila sa gilid ng bilog ng asin, hindi makapasok, ngunit nakangising tila naghihintay lang ng tamang oras. Hindi sila makakapasok hanggat buo ang bilog, sigaw ni Damaso. Panatilihin niyo ang linya. Huwag kayong magpapanik. Ngunit isa sa mga taga-baryo, si Totoy, ay napaatras sa takot, natapakan niya ang gilid ng bilog, at doon, pumasok ang isa sa mga nilalang at sinunggaban siya. Hinila siya palabas ng bilog, at ang sigaw niya ay unti-unting nawala sa dilim. Hindi tayo pwedeng madala sa takot, sigaw ng narrator. Kumuha si Lando ng bote ng langis, sinaboy ito sa isa sa mga nilalang at sinindihan.
Nagsisigaw ito sa sakit at unti-unting natunaw sa apoy, hudyat na may kahinaan din ang mga ito. Dahil dito, mas lumakas ang loob ng mga tagapagtanggol. Maghanda kayo, sigaw ni Damaso. Ang huling laban ay dito na. Si Mangorio, sa gitna ng kaguluhan, ay naglakad patungo sa bitak ng lupa. Sa kanyang kamay ay hawak ang isang itim na mutya, at mula dito, isang sinag ng dilim ang lumalabas, parang haligi ng usok na patuloy na lumalaki. Kapag nabuo ang lagusan, sigaw ni Damaso, wala na tayong laban. Kailangan nating pigilan siya bago niya tuluyang mabuksan ito. Tumakbo ang narrator papalapit kay Goryo, dala ang kutsilyong may langis ng mutya at asin. Sinubukan niyang salubungin ito, ngunit tinamaan siya ng itim na alon ng enerhiya. Tumilapon siya, ngunit agad bumangon. Lando, Iking. Doon sa gilid. Huwag niyong hayaang matibag ang bilog. Habang nilalabanan ng mga kalalakihan ang mga nilalang, si Damaso ay nagsimula ng huling dasal, isang dasal ng pagsasara ng lagusan. Ngunit kailangan niya ng isang tagapagbantay, isang may dalisay na loob na tatanggap ng responsibilidad na bantayan ang lagusan habang buhay. Isa sa inyo ang dapat pumalit sa akin, ani Damaso. Ako'y matanda na. Ang lakas ko ay unti-unting nauubos. Kailangan ng bagong tagapagtanggol. Walang sumagot. Lahat ay takot. Hanggang sa tumayo ang narrator. Ako na po, sabi niya. Ako na po ang tatanggap ng tungkulin. Tumango si Damaso at saka pinasa ang kanyang anting-anting, isang batong puti na may ukit ng araw at buwan. Isuot mo ito at ipikit ang iyong mga mata. Sa gitna ng dasal, habang lumalakas ang sinag ng dilim sa bitak ng lupa, hinarap ng narrator si Goryo. Sa tulong ng anting-anting, nakita niya ang tunay na anyo nito, isang nilalang na hindi na dapat makalakad sa mundo ng tao. Isang nilalang na dapat nang ibalik sa pinanggalingang kadiliman. Sa huling hakbang, itinarak ng narrator ang kutsilyo sa kamay ni Goryo, at sabay silang lumuhod habang ang liwanag ng anting-anting ay bumalot sa kanila. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa buong paligid, kasunod nito ay ang pag-urong ng mga nilalang, ang pagsara ng bitak sa lupa, at ang pagbagsak ni Goryo sa sahig. Nagsimulang mawala ang itim na usok. Nagsimulang bumalik ang liwanag ng buwan. At ang baryo ay muling natahimik. Matapos ang matinding sagupaan sa gabi ng kabilugan ng buwan, tuluyang bumalik ang katahimikan sa baryo Malasimba. Ang hangin ay naging magaan muli, ang mga ilaw ay muling sumindi ng kusa, at ang buwan ay nagmistulang ordinaryong ilaw sa kalangitan, wala ng pulang ningning, wala ng aninong nagmamasid. Nakahandusay si Mangorio, walang buhay, sa gitna ng saradong lagusan. Ang kanyang katawan ay tila natunaw, unti-unting naging alikabok na tinangay ng hangin. Ang tanda ng kanyang kapangyarihan, ang itim na mutya, ay naging abo at naglaho na lamang sa hangin, kasabay ng pagkalas ng kanyang koneksyon sa dilim. Ang narrator, bagamat sugatan at pagod, ay buhay. Sa kanyang dibdib ay nakasabit pa rin ang anting-anting ni Tandang Damaso, ngayon ay may bahid na liwanag at tila may sariling tibok, parang puso. Tumayo siya sa gitna ng bilog ng proteksyon, at nakita ang mga mata ng mga kabaryo, hindi takot, kundi paghanga at pasasalamat. Tumabi sa kanya si Tandang Damaso, nakangiti ngunit may luha sa mata. Simula ngayon, Anya, ikaw na ang bagong tagapagtanggol ng hangganan. Sa iyo ko ipinagkakatiwala ang ilaw ng baryo. Ang nilalang ay naitaboy, ngunit ang pinto ay kailanmay nariyan pa rin. Kailangang may magbantay. Lumipas ang mga araw, at unti-unting bumalik ang normal na buhay sa baryo. Ang mga batang dati hindi makatulog ay muli nang masigla. Ang mga hayop ay muling naging tahimik sa gabi. At ang mga matatanda ay nagkukwento na lang ng mga nangyari na parabang isang alamat na, bagamat sariwa pa sa lahat. Inilibing nila ang mga kasamang nasawi, tulad ni Totoy, na naging bayani rin sa laban. Ginawaran sila ng pag-alala sa maliit na altar na itinayo sa gitna ng baryo, kung saan isinabit ang lumang baston ni Damaso, ang palatandaan ng pagtatapos ng kanyang tungkulin at pagsisimula ng bago. Ang narrator, ngayon ay tinatawag ng kapatid ng liwanag, ay nagsimulang mag-aral ng mas malalim tungkol sa anting-anting, dasal, at mga sinaunang ritual. Tinuruan siya ni Damaso ng mga lihim ng kalikasan, ng mga halamang gamot, at ng mga palatandaan ng pagbabanta ng dilim. Sa loob lamang ng ilang buwan, tila naging albularyo siya ng bagong henerasyon, hindi dahil sa edad, kundi sa tapang at karanasan. Minsan sa gabi, habang siya ay nagbabantay sa silong ng buwan, ay naririnig pa rin niya ang huni ng mga hayop mula sa gubat. Ngunit ngayon, hindi na ito kinatatakutan.
Alam niyang buhay pa rin ang kagubatan, ngunit ang halimaw na minsang gumambala sa kanila ay tuluyan ng naitaboy. Nagpatayo siya ng bantay liwanag, isang maliit na kubo sa hangganan ng baryo kung saan siya madalas nagbabantay. Doon, naglalagay siya ng mga mutya, asin, bawang, at mga dahon na may kakayahang sumagap ng presensya ng anino. Hindi na muli nilang pinayagang basta-basta makapasok ang kadiliman sa kanilang lugar. Ang mga dating nagduda ay lumapit at humingi ng tawad. Isa na rito si Kapitan Roll na dati ayaw maniwala at puro pagtanggi. Pasensya ka na, Hijo, anya. Akala ko'y pananakot lang yang lahat. Ngayon alam kong totoo ang mga kwento ng matatanda. Hindi ko po ito ginawa para paniwalaan niyo ako, sagot ng narrator. Ginawa ko po ito para hindi niyo na kailanganing matakot pa muli. Dumating ang sumunod na kabilugan ng buwan. Tahimik. Walang alulong. Walang anino sa bubong. Ngunit ang narrator ay gising pa rin, nakaupo sa tapat ng kanyang altar, binabantayan ang katahimikan. Dahil alam niyang sa mundo nila, ang dilim ay hindi tuluyang nawawala, minsan ay nagpahinga lang, nagtatago, o nag-aabang ng kahinaan ng loob. Kinabukasan, sa gitna ng liwanag ng araw, ay naglakad siya sa kabundukan. Doon, tinanaw niya ang buong baryo, mga bahay na payapa, mga tao'y nagtatawanan, at mga alagang hayop na payapang naglalakad sa damuhan. Napangiti siya, at inusal sa sarili, hanggat may liwanag sa baryong ito, hindi kailanman maghahari ang dilim. Ngunit sa dulo ng kanyang isipan, may boses na marahang bumulong, magbabantay ka nga, pero hanggang kailan? Tinapik niya ang kanyang dibdib, kung saan naroon ang anting-anting, at marahan niyang sinagot ang di makikitang tinig, hanggang sa huling buwan. Hanggang sa huling gabi. Hanggang sa huling hininga. At sa baryong minsang pinamugaran ng takot at anino, ngayon ay nananatili ang isang tagapagtanggol, isang alaala, at isang paalala na sa bawat liwanag ng buwan, may aninong nag-aabang. At sa bawat baryo, kailangang may isang kakaibang bayani.